What's up guys? Magandang araw po sa inyong lahat. Itong muli ang inyong kaibigan sa negosyo, si Jupiter's TV. No? Salamat sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel at sa inyong walang sawang panunood. No? Salamat. Maraming salamat po mga kaibigan ko. No? Ang ating topic ngayon ay napakaganda. May matutunan na naman kayong isang napakahalagang bagay pagdating sa pagbibindor, pagninegosyo. Lagi ninyong ilagay sa isip na ang aking pagtuturo ay vendor lang. Hindi tayo doon sa mga educated na mga pag-aaral sa negosyo. Ang sa akin, kung ano yung experience kong pagbibindor, ay yun lang din ang kakayanan kong ituro sa inyo guys. Huwag ninyo akong hahanapan ng medyo komplikadong pagsasalita about sa mga negosyo, sa mga matataas na mga dekalibring mga words o litra sa pagninegosyo. So ang akin lamang ang kakayanang ituturo sa inyo ay yung mga abot kaya ng mga mahihirap. Kumbaga, sabi nga nila ay budget meal, no? Kasi excited ako palaging magturo sa aking YouTube channel, sa aking mga subscribers na gustong matutong magnegosyo dahil siyempre, kumbaga, ang aking mga nadaanang negosyo ay gusto kong ituro dahil iyon ay parang ano ko na parang mga reject na para sa akin. Kumbaga, nadaanan ko na. Need ko nang ipasa ang bula sa iba. So, kayo, kung interesado kayong magnegosyo, isa kayo sa mapasahan ng bula ng Jupiter's TV, kung saan ako nagsisimula, ano ang mga pagsisimula sa pagninegosyo. Kasi mahirap kasi yung magsimula ka sa malaking negosyo kaagad na hindi mo pa alam ang sarili mo, kung kaya mo bang mag-handle, kapasidad sa sarili mo, or pag makahawa ka bigla ng pera, baka mataranta ka, maratol ka, no? Halimbawa, parang ako, sanay lang ako ng umahawak ng mga ganong, mga may pinangarap ko lang magkaroon ng 10,000, sunod pangarap ko magkaroon lang ako ng 20,000, sunod pangarap ko magkaroon lang ako ng 50,000. Ano ang feeling? 100,000, maganda pala ang pakiramdam. Hindi ako nabigla na magkaroon agad ng milyon. Kasi baka nagkaroon ako ng milyon, baka himatayin ako guys, no? Baka overwhelming at yun pa ang magiging sanhi ng aking buhay. Kasi mayroong mga ganun nung nakahawak ng pera, natataranta. May mga nangyari na kasing ganyan nung magulang, isa silang mahirap, yung anak nila galing sa nag-abroad, pinadalhan bigla ng 50,000, namatay. Na ano yung tatay niya, kumbaga na parang naninibago biglang nakatanggap ng 50,000, no? Biglang nawala sa sarili, nag-heart palpitate, namatay. Kasi natataranta, nanginginig. Yun ang kwento, no? Nanginginig. Kaya ako, nagsumpisa ako sa mga maliit, staggered. At yun din ang ituturo ko, staggered. Ayaw ko nung bigla. Kasi pag biglang malaki kasi ang negosyo mo, na hindi mo masyadong nakikinig ka lang sa mga ganito ang kapital, hindi mo pa na-adjust o hindi mo pa gamay din ang sarili mo sa pag-handle ng pera, sa pagmamanage. Baka mamaya mabaliw ka or mabaon ka sa utang, bigla kang bagsak, mawala ka sa sarili dahil malaki ka agad Mas maganda yung ang payo, sundin nyo ang payo ko na maliit lang tayo, paakyat. Parang ako, nagsimula ako sa mga ganyan, paglalako lang kasi, janitor muna, construction muna. Tapos, una, houseboy, tapos nagiging poultry boy, no? Sa Santa Maria, Bulacan. Tapos nagiging construction boy. Construction, malaki-laki na yon. Malaki kasi ang houseboy. Ang houseboy ko, 3,500. Ang sweldo ko noon, 2,004. Tapos nagiging poultry boy ako nung 2005 naman sa Santa Maria, Bulacan, yung layer chicken, yung paitlogan ng mga manok, pulot itlog ang trabaho ko. Nasa 4,000 ang sweldo ko.
Tapos nung malaki-laki na, nagiging construction boy na ako. Construction boy, malaki-laki na ang sweldo dahil 210 na ang isang araw. Sunod, nagiging janitor ako. Pagkatapos janitor, nagtinda ako ng asin. Pagkatapos ng asin, nag ako, calamares. Tapos, nagtutuyo ako, no? So, ganun-ganun lang, guys. So, ibig sabihin, ang experience ko, yun ang ituturo ko sa inyo, no? Para masanay kayo sa pagninegosyo, hindi agad-agad bigla, baka mamaya may mag-encourage sa inyo, nagbibinta kayo ng mga ganito para mag-atake agad sa malaking negosyo. Malaking damage kasi sa isang tao na aatake sa negosyo na hindi pa kabisado. Nadala lang sa mga sabi-sabi or wala gaanong orientation sa sarili. Babagsak or maraming sisihan, maraming consequence, tawag nila dyan, na mangyari pag atake ka ng atake, guys, no? Kape tayo. So, ganun, ang pagtuturo ng Jupiter's TV ay kaya nyo, abot nyo, kasi budget meal lang naman yung ating pagtuturo. Hindi naman din mahirap intindihin dahil karamihan sa aking mga subscribers ay mga Bisaya naman, Tagalog, Bisaya, no? Kasi Bisaya naman ako. So, madaling intindihin yung aking pagtuturo. Ngayon, guys, ang tanong natin, alin ang mas maganda? Alin ang mas maganda? Moving cart, moving vendor, or yung pwesto? Diba? Nag-rent ka ng isang pwesto. Nag-rent ka. Tapos, compare doon sa motor mo, ginagamit mo, tapos nilagyan mo ng sidecar. Alin ang mas advantage? Yan ang ating topic, no? Ang topic natin, iyon. So, ngayon, ang ano ng Jupiter's TV, mas maganda moving sa experience. Kasi, nung yung nagpalamigan ako dito sa Magra GMA, Cavite, palamigan ng negosyo ko, hindi siya gaanong hindi siya gaanong mas malaki ang advantage kaysa doon sa moving, guys. At saka yung marami din kasi akong naranasan na nagpupwesto din ako. Dito sa Bulihan Silang, nagpupwesto ako dyan, no? So, kinumpare ko siya, nagpwesto din ako ng tuyo dyan. Nagpwesto din ako ng mga itlog dyan at saka mantika, mga nagpwesto. Kinumpare ko siya doon sa pagbagsak-bagsak ko, sa pag nakamoving ako. Talagang ang layo ng diferensya, guys, times 2, times 3. Kaya tutuldukan ko na agad ang question. Alin ang mas maganda? Mas maganda ang moving. Isa pang advantage sa moving. Halimbawa kasi, guys, tindero ka, ang napili mong vendor ka, ang napili mong negosyo ay fishball. Nag-rent ka ng isang napakaliit na daanan ng tao. Hindi ganong yun, guys, Hindi ganong mas maganda yung moving, kasi kung saan yung isda, doon ka. Ano ibig kong sabihin? Halimbawa, may mga time matumal ang isang pwesto, guys. Dumadaan ang mga tao, 5:00, paglabasan na. Ano ang advantage? Pag moving yung paninda, 3:00, may labasan sa school, di doon ko sa school. Nagets ninyo? Hindi kasi pwedeng, dito ako kasi may eskwelahan. Hindi naman lahat lagi may eskwela. Diba? Meron, pag may bagyo, walang pasok. Pag merong, kaya kung mag-rent ka ng pwesto doon sa school, matatalo ka. Matatalo ka, bakit? Pag walang pasok, walang Sabado-Linggo, walang pasok. Pag holiday, walang pasok. Saan ka, guys? Diba? Yan, itatak ninyo sa isip. Dahil tayo dito seryoso, hindi ako nagbibiro sa inyo. Malulugi kayo kung mag-rent kayo ng pwesto. Ngayon, hindi naman sa school, dito naman kayo. Sa munisipyo, mabinta din dyan. Pero mayroong araw, walang pasok. Sabado-Linggo, wala rin. Saan ka? Kung mag-rent ka doon, di talo ka. No? Maraming mga blind dish, ang tawag dyan. Merong mga spare, walang kwentang araw na darating sa paninda mo.
'Di ba? Halimbawa, kung moving, pinakita ko lang sa inyo ang comparison ha, para bago kayo magnegosyo, meron kayong kaalaman ano ba talaga ang mas maganda. Pinakita ko lang sa inyo. Para kung kayo'y nagpwesto pa rin, nalugi man kayo, hindi nyo na ako masisi dahil hindi nyo ako pinapakinggan. Ako kasi veterano ako millionaire ako guys sa mga vendor. No, successful ako, kaya kung makinig, meron kasing mga tao pag tinuturuan mo, marunong pa sa honor, wala namang napatunayan, wala namang napatunayan, hindi naman isang kahig isang tuka pa rin, merong mga ganun merong mga ganun. So wag tayo sanang ganun, dapat open heart lang tayo, open minded, laging bukas, lagi nating tatanggapin kung ano yung mabuti guys ha. Huwag kayong marunong pa sa honor. Ako na nga yung kasi marami, ako guys, ang bahay ko napakalaki. May mga bahay akong napagawa, no? May mga sasakyan ako, mga SUV, mga malalaking sasakyan na mga SUV ha, Fortuner, mga Santa Fe, Everest, Chevrolet, Hilux, Navara, yan yung mga sasakyan ko guys, no? Kaya tayo nagtuturo sa inyo na hindi tayo parang naggaling-galingan lang sa pagtuturo. Bakit? Proud lang din ako sa sarili ko na malaki ang pagpapasalamat ko sa Panginoon na sa aking pagninegosyo ay sinasamahan, kumbaga, dahil hindi ko hinahaluan ng bisyo. Kaya siguro naman kayo din ang makapagsabi na meron tayong karapatan, kaya dapat makinig kayo. Alin ang mas advantage? Moving. Bakit? Ikaw, halimbawa, kung saan yung isda, nandoon ka. Diba? Kung saan yung, ibig sabihin, pag labasan ng school, doon ka sa school. Diba? Alas 3 ng hapon o alas 11 ng umaga, doon ka sa school. Pupwisto. Pag uwian, alas 3 ng hapon, doon. Kung ang pwesto mo, daanan ng tao ng mga trabahante, hindi naman mag-uwian ng alas 3, alas 4 yun. Ang uwian ng mga tao, alas 5, alas 6. Alas 5 ang uwian ng mga tao galing sa trabaho. O kung malayo-layo ang biyahe, hanggang alas 6, hanggang alas 7, dadaan sila doon sa daanan mo. Alas 6, pag malayo pa sila galing. Ganon, di ba? Naintindihan ninyo? Kaya saan ka? Kung doon ka maghanap ng pwesto, dito ako daanan. Lahat ba ng panahon, daanan yan? Baka alas 5, alas 6 lang dagsa ang tao dyan. Daanan, uwian, alas 4. Patay ang oras mo ng alas 3, Kung moving guys, moving, ang cart mo, motor na may sidecar, fishball, di pag labasan ng school, doon ka sa school. Di mabinta ka dahil nandoon yung mga isda Maraming pain kang inaano doon, marami kang huling pera, 'di ba? May linggo, may sabong doon. Maraming tao, doon ka sa labas. Yung mga natatalo sa sabong, nagugutom 'yan. Magkakain ng fishball 'yan. 'Di ba? Kakain ng fishball 'yan. Pinagpawisan ng malapot sa talo yan, nagugutom yan, kakain yan. Nandoon ka, nandoon, may huli ka. No? Anong ibig kong sabihin? May huli kang isda, nakakuha ka ng maraming pera. Dahil moving cart ka. Kung doon maraming tao, bulyom dahil sabong, doon ka ba magre-rent? Hindi, malulugi ka. Hindi lahat araw-araw may sabong. Kaya bihira lang yung may sabong, once a week lang yun. Di ba? O kung may derby lang, saka pa may maraming tao dyan. Kung moving ka, nakalipat ka na. Kung alas 12 ng tanghali or hapon, alas 5, punta ka sa labasan ng munisipyo naman. Doon ka na naman. Mag-aabang. So, ganun ang kaganda ang negosyo guys. Kung saan, di naman lahat bawal Doon ka lang sa secure, wala namang bawal Matagal akong nagiging vendor. Kahit sa Dasma guys, matagal akong vendor dyan. Hindi naman, pag ano lang talaga, may mga time na magpapakitang gilas ang mga enforcer. Nanguhuli sila, pero may oras yun, hindi lagi. At saka may panahon.
may panahon na manghuhuli sila, merong hindi, no? Kung ako guys, kung sumuko pa ako, ay hindi ko naabot ang pangarap ko, no? Nagets ninyo alin ang mas maganda? Kung naglako ka naman ng tuyo, ito maganda ang strategy naman sa tuyo. Ayun, sa fishball yun ha. Fishball, kikiam, yun yung tinuturo ko sa inyo. Na kung saan yung huli, kung saan yung isda, nandoon ka. Halimbawa, labasan ng munisipyo, doon ka. Pagkatapos labasan ng munisipyo, doon ka na naman sa may kanto. Para yung pilahan ng tricycle. Pilahan ng tricycle, doon ka sa unahan, na hindi ka gilid ka doon. Para yung sasakay, kasi hindi naman magpipila ng mga tricycle ng napakahaba. Kung walang sasakay, galing bababa sa jeep, sasakay, papasok sa subdivision. Papasok sa may, papunta sa looban. Diba? Nagets ninyo guys? So, yan yung ibig kong sabihin. Yun ang advantage sa moving cart. Dahil kung saan yung mga isda, nandoon ka. May huli ka. Kasi pag pwesto ka, malulugi ka dahil hindi lahat ng panahon. Halimbawa, may event sa gym. O, di ba? May event sa gym. Merong variety show or anumang show dyan. Napakaraming tao yun. Or merong mga political agenda doon sa loob, meeting or ano. Di nandoon ka sa labas. Di ba? Nagets ninyo guys? Nandoon ka sa labas. Bibinta ka ng malaki. Libo-libo ang binta mo dahil maraming tao doon, nagugutom yun. Magme-merienda yun. Kakain yun. Nagets ninyo? Sana nagets ninyo ang ibig kong sabihin. Halimbawa, may okasyon, may political agenda, may mga meeting, kapitan, mga lahat, patawag ni Gob, paano? Doon ka sa labas ng gym. Mas advantage yun, moving cart ka. Bakit? Hindi laging may meeting sa gym. Bihira lang yun. Mga 3 bisis, 2 bisis lang, 3 bisis lang magamit ang gym. So, hindi ka pwedeng mag-rent doon sa may malapit sa gym dahil ng pwestong stable. Dahil walang tao doon pagpatay ang panahon na walang okasyon. Nagets ninyo? Sana mag-gets ninyo ang ibig kong sabihin. Yun ang advantage. Yun ang advantage. Tapos, guys, isa pang napakagandang yung itlog. Nagpwesto kasi ako ng itlog kung ano lang yung lumapit sa'yo. Ayun lang. Pero nung nagbagsak-bagsak ako sa mga tindahan, guys, mas advantage siya kasi yung pagbagsak-bagsak mo ng itlog sa mga tindahan, mas advantage yun kaysa sila pa ang pupunta sa palengke or sa grocery na malayo, mamamasahe pa sila, magano pa. Kung ikaw mismo ang lumapit doon sa mga tindahan, ang itlog kasi may mga alalahanin din ang mga tindahan kasi babasagin yan Baka mamaya pagsakay nila, dito na lang, bibili na ako dito. Baka pagbili ko doon, maalog pa, mabasag pa yung itlog. Dito na, may lumapit na sa akin na nagtitinda ng itlog. Dito na ako bibili, 2 tray, 3 tray. Diba? Advantage. Dahil lumapit ka. Mas magandang ikaw ang lumapit. Isa pa guys, pag masama ang panahon, dahil nagbagsak-bagsak ka ng itlog or mantika, kahit isabay ko na ang mantika sa sinasabi ko. Pag masama ang panahon, pag masama ang panahon, ay di sila makakalabas dahil may bagyo or walang kung dumaan ka, ay mabuti dumaan na yung mantika at saka itlog. O bibili na yon. Diba? Advantage pag ikaw ang lumapit. So nakita ninyo, guys, mas maganda kaysa kasi nagpwesto ako dito sa loob ng palengke ng Binyan, malaking palengke diyan sa Binyan. Nagrent ako 30,000 isang buwan. Nagrent. Ang negosyo ko tuyo. Ang dami kong tuyo, mga tuniladang tuyo ang nilagay ko diyan sa loob. Tapos mayroon pa akong palako sa labas. Marami din akong mga taong naglalako, Pero nagpwesto pa ako diyan sa malaking palengke dito sa Binyan. Pero ang nangyari, guys, mas matumal kaysa
Ang layo ng lamang, mas mabinta ang ikaw mismo ang lalapit. No? Mas mabinta yung mga naglalako ko. Mas maganda pa ang tubo kaysa nagpupwisto ka. Kaya nga ako sa vlog ko, nakita nyo naman yung may nakita kayong tuyo na sinasabi ko, mas maganda, advantage yung lako. Lako ang aking kasi ikaw lalapit, 30-30. Mga bahay-bahay, bumibili yan Bumibili yan, 30 pesos lang. Kaysa mamasahe pa sila, pupuntang palengke, malaki ang pamasahe, 50. Bibili na lang sila sa'yo. Di ba? Tapos isa pa, pag bagyo, ganun din sa itlog, mantika, pag bagyo, walang ganong lumalabas. Kung lumapit ka doon sa mga tindahan, ganun din yun sa tuyo. Pag lumapit ka doon sa mga bahay-bahay, naglalok-alok ka, ma'am, daing tuyo, dilis, sapsap, ma'am, galunggong, salay-salay, hito, kanduli, mayroon tayong labahita, ma'am, bili na kayo, ma'am, masama ang panahon, di kayo makapamalingki. Di ba guys, ikaw mismo ang lumapit sa customer. Kaya napakaganda, advantage yung moving cart, rolling cart, advantage yun kaysa magre-rent kayo ng pwesto. Kaya kadalasan mga nagre-rent ng pwestong mga maliliit na negosyante nagsara. No? Nagsara dahil lalo na kung ang mo guys, lalo na kung ang paninda mo ay may limit. 'Yun ang iingatan ninyo. Kumbaga meron siyang time frame, masisira siya. Tulad ng itlog, 10 araw masisira na 'yan, 10 araw. No, kailangan ma-dispose mo 'yan 10 araw. 'Di ba? So ganun. Sa mantika, matagal ang mantika, no? Pero yung ibang katulad ng tuyo, ang tuyo tumatagal kahit 1 buwan. Tumatagal ang tuyo. Tapos ang advantage kasi sa tuyo, guys, pwede mo siyang ihalo doon sa mga bagong dating, yung mga naluma na, ihalo, mabinta pa rin siya. Ganun ang strategy, ha? Ganun ang strategy. Halimbawa, nagustuhan ninyo yung vlog ko sa pagtuyo, tutuyo. Dahil sa tuyo kasi, diyan talaga ako na multimillionaire sa tuyo. No? Kasi umabot ng Saysintay City ang aking mga tauhan dyan. Ang dami kong mga motor, 50 ang mga motor ko na may sidecar, paglalako. No? Kumikita ako, 250,000 isang buwan. Ganun guys. Kasi nasa 50 yung motor ko, tapos nagre-remit yun, 3,000 ang isang tindero. Napakarami nun. No? Napakarami nun. 50 yun 3,000 higit sa kalahati ang tubo ko guys. So ganun din ang gagawin ninyo. Pag nakita ninyo kasing maganda ang maganda ang pagninegosyo ng tuyo, lako, ganun din kasi. Hindi kasi pwedeng pag mayroon ka na kasing imbak, halimbawa may 100,000 ka na sa nakaipon ka ng 100,000. Ang papasok sa isip mo, kukunin ko kaya ang bayaw ko. 'Di ba? Kukunin ko kaya ang bayaw ko, kukunin ko kaya ang pamangkin ko, gawin kong tindiro dito, siya ang pabantayin ko dito. Darating, papasok sa isip niyo 'yan. Kaya doon darating ang panahon, magmumultiply na yung kita mo. Hanggang sa magiging tulad ninyo ako na umaahon talaga ng tuloy-tuloy. Ang Jupiter's TV naman, nagbibili naman na wag haluan ng bisyo. No? Kasi pag may bisyo kayo, sayang ang ating pagkukwentuhan guys. Pag hindi, pag meron kang ang sugal kasi, may addiction yan. Kumbaga pag may pera ka, ang sarap talagang gumanti para manalo ka. Hanggang sa maubos ka ng maubos ka ng, hanggang ganon lang ang buhay mo. Lulong ka sa bisyo, sa sugal. Walang mangyayari sa buhay mo. Kaya, ang Jupiter's TV, nag-a-advise na pag magnegosyo ka, on the spot, iwanan mo yung bisyo. Iwanan mo yung bisyo, yung sugal, sabong, sugal. Galing din ako dyan. Tungits, madyong, karira kabayo. No? Yan yung peryahan, color game. Peryahan, yung 12 oros, 3 kupas, 11 kupas.
Yan yung mga singkong espada, yan yung mga games ko na pag pumunta ako sa peryahan ubos ang pira palagi guys, yung color game, ubos. Hantak, yung kara cross, yung chikitsa, no? Kung saan yung mga vigil, nandoon din ako. So, lulong ako dyan guys. Pero nung nagnegosyo ako, iniwan ko ang pagiging sugarol. Sabi ko, walang mangyayari pag magsugal ako Iiwan ko, titingnan ko na lang yung kahirapan ng aking pamilya. Yun guys, nagiging successful ako. Yung pagsusugal ko. Kasi ito guys mindset. Sugarol ka. Bakit bigyan mo pa ng pagkakataong, halimbawa, kumita ka ng 1,000. Pira mo na yun. Ibig sabihin, panalo ka na sa araw na yun. Kumita ka na sa negosyo mo 1,000. Bakit bigyan mo pang pagkakataon ang panahon na mawala sa iyong 1,000 sa pamamagitan ng sugal? Di ba? Logic lang. Panalo ka na. Sa'yo na yun. Wala nang makaagaw doon sa 1,000. Kita mo sa negosyo yun Bakit mo pa isugal? Bakit mo pa bigyan na ang pagkakataong mawala pa sa'yo yung 1,000 na panalo ka na? Pwede ka na makaipon, mabili mo na ang lahat ng gusto ng mga anak mo. Di ba? Kaya sana mabago ang inyong mindset sa pakikinig sa aking mga vlog kasi nagtuturo tayo deep in my heart. Kumbaga, galing sa aking puso kasi gusto ko ring maranasan nyo ang naranasan ko na sarap ng buhay. No? Pag gusto kong kumain sa mga restaurant, makakain ako. Gusto kong bibili ng mga damit, makakabili ako. No? At masakit ang ulo ko, gusto kong matulog maghapon, makakatulog ako. Kasi may pira 'di ba? Ikaw, ano ang advantage nung mahirap? Hindi ka pwedeng kahit masakit ulo mo, kailangan mo magtrabaho. Dahil gutom pamilya mo, ang trabaho mo ngayon, kakainin nyo bukas. Kaya kailangan, kung hindi ka magtrabaho ngayon, wala kayong kakainin bukas. So, ganun guys. No? So, utak, mindset tayo. Utak ang gagamitin natin pagdating sa guys. No? Naawa ako sa inyo, no? Kaya hindi tayo lagi niyo ring tandaan, hindi ako nagbablog para magpayaman o kikita pa. Namimigay nga ako ng pera pang kapital So, nagbablog ako para ito ang paraan para ituro sa inyo paano maging mayaman, paano maging umasinso, no? Rolling card ang gagamitin ninyo, no? Ako talagang una pang ang paglalako ko guys, ang gamit ko bisikleta, nilagyan ko ng sidecar. Asin ang tinda ko, tapos sunod tuyo. Sidecar 'yon, bisikleta. Sidecar ko, binili ko pa sa junk shop, sa Dasma. Mga junk shop kasi mahirap nga ako. Galing ako sa end of contract sa janitor sa SM Palapala, Dasmariñas. So, nag-iisip ako dahil mag-renew na naman ako ng wala akong pang-renew ng mga medical, mag-police clearance, NBI, magkumpleto na naman ako. Pa-drug test na naman, lahat, magastos. Lakad-lakad ng papel. Sabi ko magnegosyo na lang ako. Total, mahabang panahon na rin naman na akong namamasukan. Wala namang nangyari. So, yun, napakaganda na nagnegosyo ako dahil yun nga guys, 362 ang minimum wage noon. Kapanahonan ko sa pamamasukan ng janitor dito sa Palapala, 362. Tapos, nagtinda ako ng asin, kumita ako ng 1,500, malinis. 1,200. So, ibig sabihin, times 3, times 4 yung sahod ko bilang isang janitor na under ng agency. So, times 4. So, minahal ko na-inlove na ako sa pagninegosyo, excited ako palagi. Ganun sa pagninegosyo, guys. Pag nakita mo, makumpare mo ang kita, i-maintain mo na lang yon. Kasi, ganito kasi guys, sa pagninegosyo, hindi agad-agad masabi ko sa inyo lahat-lahat ang mga negative side,
positive side. Ma-encounter mo yan na ikaw mismo ang mag-a-adjust. Nagets ninyo ibig kong sabihin? No? Ikaw mismo makasaksi doon sa mga hindi ko nabanggit. Pero nadaanan ko din yun. Hindi ko kasi lahat-lahat mabanggit sa inyo. Yung marami kasi mga negative na madadaanan ka. So ma-encounter mo yun. Pero yung mga major negative na ikakabagsak mo, sinabi ko na. No? Sinabi ko na, naituro ko na sa aking mga vlog na dapat isiping mabuti yung mga downside, positive side. Ito, ganito ang mga positive side. Ganito naman ang downside niya, negative side. O, meron kang mga, kumbaga mga pailan-ilan lang na mga madadaanan, na mga negative. Pero ma-encounter, madali mo lang siyang mahawi. Madali mo lang siyang maagapan. No? Sana nagustuhan ninyo ang ating topic. Ano ang mas maganda? Mas maganda yung moving cart, rolling cart. Dahil kung saan yung maraming umbok ng tao, nandoon ka. Labasan ng school, nandoon ka. Hindi naman laging lumalabas sa school. Alas 3 ng hapon o alas 5 ng hapon, labasan. May labasan din alas 12, hindi doon ka. Pag walang labasan, minsan mayroong labasan dito sa mga Metro Manila, sa Cavite, Laguna, Batangas. May labasan alas 10 ng gabi. Meron alas 12 ng gabi. Labasan sa mga factory. Kung moving cart ka, nag-aabang ka sa mga bungad ng mga tabing highway, sa mga kalsada ng mga factory, bungad. O di, kung saan yung yun ang kagandahan sa moving cart. No? Hindi naman bawal. Huwag kayong magnegatibo na makabasa kayo sa mga comment na hinuhuli yan. Huwag kayong magnegatibo agad. No? Siyempre, maawa sa'yo ang Panginoon. Maawa sa'yo dahil nagsisikap ka. Baka, Panginoon, sana walang manghuli sa akin. Ganun. Manalig ka lang, guys. Manalig ka lang kasi nandoon na Nandoon ka na sa kahirapan Nandoon ka na sa way, sa daan ng kahirapan. Gusto mo, nagnasa ka na makaahon ka sa kahirap. Mabuting nasa yun na makaahon ka para sa pamilya mo. O di, atake ka ng atake. Ginawa mo yung side mo. Diba? Ginawa mo yung the best mo. Ginawa mo yung lahat ng makakaya mo. No? Tapos guys, sa negosyo, kailangan madaling araw, gising ka na. Alas 3, magkano ka na? Ipakita mo. Ipakita mo sa tadhana na willing ka na aasenso. Kasi pagpabaya ka, gising na lahat ng tao, ikaw tulog pa, pabaya ka sa pangarap mo. Ibig sabihin, hindi ka interesado sa pagyaman. Kasi pag interesado ka sa pagyaman, magising ka na, excited ka palagi. No, guys? Kaya sana naintindihan ninyo, napakasarap ang buhay na may pera. Katulad ngayon, gira. Gira na naman. Apektado tayo, magmahal naman ang lahat ng bilihin. Paano kayo? Paano kayo? Ang sahod, hindi naman tinaasan. Ang bilihin, pag nagmahal ang langis, mag-a-adjust yan, pati pamasahe, magmahal. Hindi naman nagtaas ng pasahod. O doon lang din napupunta ang inyong minimum wage. No? Yan ang mga sinasabi ko sa inyo, guys. Yan. Ako kasi prangka-prangka ako, ayaw ko ng pabibi. Ayaw ko hindi ako sanay sa mga pangbubula lang or pang ano. Yung sinabi ko, 30 mil, kikita ng 100,000. Binanggit ko sa aking vlog yun, totoo yun. Naranasan ko yan Naranasan ko. Ginawa ko nga Nag-itlogan nga ako, nagmantika nga ako No? Nagmantika ako at ang ibig kong sabihin, guys, hindi lang naman ako magiging solo. Nakikita kasi hindi lang naman ako magiging solo sa pagtatrabaho nun. Dahil pag marami ka nang nakausap, naligawan mo yung mga tindahan, pag marami na masyado, kailangan mo na ng katulong, kukuha ka na ng boy, ikaw tagahatid ka dito. Ito yung mga kontak na hatiran mo ng itlog. Ikaw naman dito na side, magiging dalawa na. Pag sobrang dami mo ng mga kontak,
kukuha ka pa ng isang buhay, ikaw dito magiging busy ka. Ganun naman ang ginagawa ko, guys eh. Ganun naman ang mga ginagawa ko, pati sa pag tutuyo. Kaya nga umabot ng Saysintay City ang mga tauhan ko sa pagtutuyo. Kasi ganun ako eh. Kung kikita, gusto kong kumita ng, pag sinabi ko gusto kong kumita ng 500, pag sinabi kong mga pital ako ng 20 mil, tutubo ng kalahating milyon sa isang buwan. Siyempre, yung 20 mil mo, doon ka mag-start. Hanggang sa palaki ng palaki yun, mag-multiply yun. Kukuha, dumating naman ang panahon na nagiging kalahating milyon yung isang buwan. Dahil 50 na tauhan yung tagalako ko. 50, nag-remit sa akin 2,000. Araw-araw, malinis. Bawat isa. Bumibinta 4,000. Higit sa kalahati ang tubo. Alisin yung expenses nila. Pagkain, stay-in sila. Libre lahat. Pagkain at yung pasahod nila. Pati sabon, libre sila. Lahat. Ang gagawin lang nila, magtinda, maglako. Lako, uwi, kakain na lang, tulog, cellphone. Ganon, bukas, lako uli sila. Pag uwi, kain, tulog, cellphone. Ganon lang. Uwi ng tanghali. Alis ng umaga, ako ang magluluto sa mga tao. Minsan nagpuputo, bulanghoy ako. Ako ang makita nila, 2:00 madaling araw, nagkakayod ako ng bulanghoy. Gawin kong puto, iyon ang ipaalmusal ko. Sawa na sila sa pandesal. Sunod, kinabukasan naman, iba naman ang ipakain kong almusal sa kanila at saka kape, kamuti naman. Kamuti. Sunod, saging saba naman na hinog at saka kape bago sila alis. Pag uwi, kain sila tanghalian. Nagluluto din ako, maramihan. Ang laki ng mga kaldirong nilulutuan ko, parang araw-araw may pista. Ang laki kasi, biro mo, Saysintay City, stay-in na mga tao. So, pinapakain ko. Ako ang tagatakal ng tinatakal ko yung ulam, ang kanin, unlimited. Pero ang ulam, tinatakal ko yun. Mangkok, isang hiwang malaking manok, tapos 3 pirasong hiwa na sayote, sabaw, malunggay, yan. Sabaw, tapos lagyan ko ng tapos pritong tuyo, 2 pritong tuyo, isang tao. Yun, ang tataba ng mga tao ko, guys. Alagang-alaga ko sila. Edi walang ganun sa pagninegosyo. So, palaki ng palaki. O kung magbanggit ako, 20 mil na kapital, tutubo ng kalahating milyon isang buwan. Ganun ang mga strategy. Bakit? Idumami ng mga tao mo. Hindi agad mga pital ka ng 20 ngayon. Kaya nga magpag-negatibo ka, hindi mo lawakan ang pangunawa mo. Binabanggit ko lang yon para siya sa atin nyo, ano ang reason, ano ang dahilan, bakit ganun? Paano nag-round up ng 100,000 ang kita sa 30 mil na kapital? Alamin mo muna, wag ka munang magnegatibo dahil di mo alam. Ang nagsalita ay may napatunayan, yung mayaman. Ikaw, isang kahig, isang tuka ka lang, kung makapag-comment ka, ay wagas. Alamin mo muna paano nag-run doon sa 100,000 ang 30 mil na kapital sa itlog. Siyempre, yung 30 mil na kinapital mo ngayon sa itlog, 30 mil, nag-market ka, market. So, mag-tik ng 2 buwan, 3 buwan, bago ka makarating doon sa 100, ang 30 mil mo, tutubo ng 100,000. Bago makarating doon, marami ka ng mga suki, bagsak-bagsak na yon. Marami ng mga suki. Kasi yung 1 buwan, 2 buwan mo, puro panliligaw. Puro panliligaw sa mga tindahan. Ito, pag marami na, nilista mo na. Marami na. So yung 30 mil mo, 2 araw lang, ubos na. Dahil pagdating na sa 30 mil mo, pagdating sa bahay mo, nandoon na, i-distribute na doon sa mga buhay mo, inahatid-hatid na sa mga tindahan. Ito, lista ka na ng lista. Tapos order, 3 araw, ubos na yung 30 mil mo. May dating na naman na delivery. Tapos yung 30 mil mo, may tubo yun. Magiging 40 mil na naman yung ipamili. Dahil yung tubo, pinamili mo din. Recycle of money. No? Rolling.
multiple, no? Ano siya, nagtumbling-tumbling. Tapos yung 40 mil mo, pinamili mo lahat ng itlog dahil palawak naman yung market strategy mo. Yung 40 mil, naging 50 mil, ibili mo lahat yung 50 mil. 50 mil. Pagdating sa 2 buwan o 3 buwan, ano na yon? Pag nakailang multiply na yon, no? Nakailang multiply na yung capital, marami na, bagsak-bagsak. So, pagdating sa loob ng 3 buwan, mga pital ka man ng 30 mil, ipatumbling mo na yung 30 mil. Halimbawa, lahat, marami ka ng mga suki. So, tanggalin mo lahat yung pira mo, mabitaw ka ng 30 mil. Yung 30 mil mo, hatiran ka, isang araw, hatiran ka, 3 araw, ubos na. Na-distribute na dahil nakapundasyon ka na ng mga mga tindahan, hatid-hatiran mo na lang. Tapos ibili mo na naman uli. Pag loob ng 1 buwan, ang 30 mil mo na yung binitawan mo. Ano na yun? Multiply na 100,000 kayang kitain 100,000. 100,000 kayang kitain 1 buwan sa 30 mil na bibitawan mo. Bakit? Sa 1 buwan, 30 bisis kang nagpa-deliver. 10 bisis kang nagpa-deliver sa bahay mo. Yung 30 mil mo, hindi naman 30 mil lang ang ibili mo dahil may tubo yun. Ibili, magiging 30 mil, tapos magiging 35,000, magiging 40,000 na ang ibibili mo. Magiging 60,000 na ang ibibili mo sa loob ng 10 araw. Pagdating ng 15 araw, 100,000 na ang ibibili mo. Itlog, ganun. Talagang, ano ako guys kumbaga, nasubukan ko na kaya ako itinuro, no? So, napakagandang magnegosyo. Masarap magnegosyo, magtulungan kayong mag-asawa. Bakit ka mag-abroad? Yung pag-abroad, mahiwalay ka sa pamilya mo. Mahiwalay ka sa pamilya mo. Yung sakit na nararamdaman mo. Ako nga lang, pag nasa Manila ako, tapos mga anak ko, nasa probinsya, di ko matiis na, kayo, 2 taon, 1 taon, masakit yung mawalay. Ako nga lang, 1 buwan, nahirapan na ako, gusto ko nang umuwi. Mamonitor ko pa yung mga anak ko. Ang asawa mo makakatulong, makakausap. Siyempre, kailangan ang asawa mo kasama mo sa paghiga, magpaplano kayo. Sweetheart, ano ang gagawin? Makakatulong mo. Iba kasi ang feeling pagka kasama mo mismo. Face to face, safe ka. Feeling safe ka sa pamilya mo dahil nandyan, mamotivate ka sa pamilya mo. Lalo ka pang makapagnasa na magsikap ka dahil nakita mo in realidad ang asawa mo, anak mo, gusto mong mabigyan ng magandang buhay. Kaysa mag-abroad ka, nag-placement fee ka, nagbayad ka ng mahal, abroad ka, tapos 2 taon ka doon, masakit yan eh. Ayan ang mga sinasabi ko sa inyo guys. Ang ibang bansa pumunta dito para mga magnegosyo. Mga Pilipino pumunta sa ibang bansa para magtrabaho, gawing alipin. Magnegosyo tayo guys dito sa Pilipinas. Marami kang pwedeng pagpipilian. Panuorin mo lang yun. Ito ang mahigpit kong bilin guys. Pag ikaw sasabak sa pagnenegosyo, piliin mo yung budget management na yun dahil wala sa internet yun, walang nagtuturo ng ganun, ako lang, no? Kasi pang grade 1 lang, pang grade 2, grade 3 lang yung mga turo ko na yun, basic. Pag meron ka nun, di ka babagsak, no? Hindi ka babagsak. Panuorin niyo guys yung budget management, magiging milyonaryo ka pag may guide ka nun. Hindi ka may guide ka. Kasi makontrol nun, budget management, makontrol nun ang sipag mo. Makontrol nun ang paggastos mo ng pera. Makikita mo, kumbaga sa construction, may Gantt chart ka na. Meron ka ng guide, meron ka ng vision,
May mission, may vision. Sa tao, individual, mahalaga ang mission, vision. Ang vision mo, yun yung plano. Ang vision, yun yung plano, pananaw, pangarap mo. Ito yung pangarap ko, ito yung aking vision, ito yung nakikita ko, pag gagawin ko to, magiging ganito ako, makabili ako ng sasakyan, makabili ako ng bahay, makabili ako ng ano, pag gagawin ko to. So, may plano ka. Ngayon, para yun yung vision mo. Para magawa mo, imi-mission mo, doon ka na. May gawa ang mission. Kumbaga, gagawin mo na siya, target mo na siyang gawin, abutin, yun yung mission mo. So, ginagawa mo na, yun yung mission. Ano ang mission mo? Abutin ko yun. O, di yun ang gagawin mo. Di ba? So, mission, vision, mahalaga sa individual na tao. Hindi lang sa company, mahalaga yan. Ang lahat ng company, guys, may mission, may vision. Ano ang vision mo? Ang vision, maano ko yung buong mundo, makadistribute ako ng ganitong produkto sa buong mundo, ganyan, ganyan. Yan yung vision. So, ang mission, mini-mission na. Kailangan ng may mga barkong magdala ng kalakal papunta doon, mga ano, i-split na yung kalakal para doon, para maabot mo yung pangarap mong vision. So, ganun guys, sana naintindihan ninyo, no? Huwag kayong magalit or tiyagain nyo lang. Tiyagain nyo. Sabi nga nun sa comment, pag manood kayo sa Jupiter's TV, maubos ang oras nyo. Maubos daw ang oras. Tama naman. Mas marami kang matutunan kasi kaysa naman maubos ang oras ninyo doon sa mga vlogger na wala ka namang makukuha. Wala kang matutunan. Kung maubos nyo ang oras, nag-impo kayo ng kaalaman sa pagninegosyo, doon. Pero yung nagsabi naman na maubos ang oras nyo sa Jupiter's TV, kasi lagi pala siyang paulit-ulit nanonood, guys. Na-inlove siya doon sa pagtuturo natin, no? Na-inlove siya doon sa itinuturo nating pagninegosyo. Kaya pala naubos oras niya kasi pag natapos niya yung isa kong video, yung isa naman, panoorin. Kaya natutuwa naman ako doon sa nag-comment. Parang double-sided, magiging negative sa iba or maubos ang oras. Puro para sa kanya dahil yun pala, inulit-ulit niya palang panoorin. Naubos oras niya. Pero hindi niya naman sinabing kasi hindi naman niya ulit-ulitin kung wala siyang natutunan, guys, no? Siguro may nagustuhan siya. Kaya gusto niyang kabisaduhin yung ating mga banat. Kasi guys, masarap ang buhay na may pera, no? Masarap ang buhay, may pera ka, madukot-dukot. Tapos pinaghirapan mo yung pera, no? Galing sa pinaghirapan mo, may ingatan mo ang pera dahil 'di ba? May ingatan mo. Masarap gagastusin ang pirang pinaghirapan mo. Yung mga sugal, pira sa hangin yan. Anytime pwedeng mawala dahil babalik din sa sugal. Yan, nauubos din. No? Kaya sana naintindihan ninyo ang ating topic ngayon na panoorin ninyo yung budget management, panoorin nyo din yung mantika, panoorin nyo yung itlog, yung tuyo, panoorin ninyo. Yung pakbit, guys, napakagandang negosyo yan. Pag magtulungan kayong mag-asawa, magtulungan kayo sa pakbit, no? May 5,000 kayo, magiging daan na yan para mamilyonaryo ka sa pakbit. Huwag kayong mahiya. Mahirap o mayaman, kumakain ng pakbit. Gulay yan, masarap yan, recommended by doktor, no? Mahirap o mayaman, kumakain ng pakbit. Mamili kayo ng yung 5,000 nyo, mamili kayo doon sa nag-supply sa palengke, madaling araw. Tapos gayatin ninyo, mag-asawa, yung asawa mo, palakuin mo, palanggaan na, kahit palanggaan na, magdala ng 20 na balot. Ikaw, magdala ka ng 30 din na balot. O 40 na balot, ikaw na lalaki. Madaling araw, gising na kayo, alas 4. Magayat na kayo, magtimbang na kayo. Pag alas 6, magwalis-walis yung mga may-ari ng bahay, magwalis-walis sa labas. Ma'am, sariwa po itong aking ma'am. Pakbit, ma'am. Igisa ninyo, ma'am. Ito, 30 pesos lang, kalahating kilo. Diba? So, si Mrs. kumikita. Ikaw din, na lalaki, mas lalong malaking kita mo dahil mas marami ang dala mo. Tapos, uwi kayo alas 11 ng tanghali.
pahinga kayo, pwede kayong matulog ng kaunti, tapos alauna, gising na naman kayo, magayat na naman kayo hanggang alas 3. Tad, alas 3:30, alis na naman kayo, lako na naman ng pakbit. Iwan ko guys, magiging milyonaryo kayo mas mabilis. No? Mabilis kayong magiging mamilyoner. Kasi ako lang mag-isa, nagtitinda ako ng pakbit, kumikita ako 2,500. Malinis, bumibenta ako ng 5,000, 5,500, 6,000. Naglako ako sa umaga, naglako ako sa hapon. Oh. Kalahati ang tubo. Kung binta ko ng 5,000, 2,500 ang tubo. Oh. Ako lang mag-isa yon na nagtitinda. Oh, 'di ba? So maganda kung dalawa kayo mag-asawa. Kung may anak pa kayong maliit kung may anak pa kayong 10 years old, marunong na magbenta yan, iiwan nyo doon sa kanto. Maglapag kayo ng sako, lamisang maliit, maglapag ka ng 10 balot doon, ipabantayan mo sa anak mong 10 years old, 12 years old. O anak, 30 lang yan ha. Iwan, yung anak mo din na isa, iiwan mo din sa kabilang kanto. Anak, ibenta mo to ha. 10 balot, iiwan. So nakakatulong ang mga anak mo. Tapos ikaw na asawang babae, lako kayo uli ng mister mo. Ikaw, magkabilang area kayo. Kabilang, rota. So, mabilis ninyong maabot ang pagyaman, guys. No? Mabilis ninyong maabot ang pagyaman. No? Salamat sa inyong panonood. Guys, itong muli si Jupiter's TV ang nagsasabi sa inyong tilibaybay.